Walang direktang epekto sa lagay ng ating panahon ang Typhoon Orduha, ayon sa Pag-asa. Malayo kasi ito sa lupa. Hindi rin ito inaasahang magtatagal sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa taya ng Pag-asa, posible itong lumabas ng PAR bukas ng gabi o Huwebes ng umaga. Huling namataan ng Pag-asa ang sentro ng bagyo, 1,130 kilometers silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang hangin hanggang 160 kilometers per hour at bugsong aabot sa 195 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 13 kilometers per hour. Tinutumbok nito ang bansang Japan, base sa track ng Weather Central. Pinaiigting ng bagyo ang hanging amihan. Dahil dito, posibleng umabot ng mahigit 5 metro ang taas ng alon sa seaboards ng Northern Luzon at Eastern seaboards ng Central at Southern Luzon ayon sa Pag-asa. Pinaiiwas muna ng Pag-asa sa mga naturang baybayin ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil pa rin sa amihan, makararanas ng pulo-pulo at mahihinang ulan ang malaking bahagi ng Luzon bukas. Sa datos ng Weather Central, sasabayan nito ng bahagyang maulap na papawirin. Ganyan din ang mararanasan sa malaking bahagi ng Visayas, posible namang maging makulimlim sa western section nito. Sa Mindanao, magiging maulap sa ilang lugar sa Soc-Sargen at Davao Region. Mas maaliwalas na papawirin at mahinang pag-ulan naman ang mararanasan sa iba pang bahagi ng Mindanao. Para sa ibang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page.